So ang aking topic po mga kaibigan ay Sunday Law, no? Now, sa ating sitwasyon and beyond. Masusi ko itong pinag-aralan at ako'y gumawa po para mas maintindihan natin ay question and answer. So para po kumbaga mag-sink in sa atin na ito ay lalo nating maunawaan. So may tanong at may sagot, may tanong at may sagot. At saka I would like to suggest na tayo po ay ng Biblia, no? At magte-take note tayo sapagkat marahil dito ay marami pong mga history, no? At malalim ang ating pong pag-aaral. So welcome po sa inyong lahat at nawa po, kung meron kayong time, ay share natin ang ating link, mag-watch party po, no? Para marami po makaalam doon, lalo na po sa hindi natin kapananampalataya. Okay, so eto na tayo. Ating pong basahin mga kaibigan ng ating banal na kasulatan, ano po? Dito sa ating pong dito sa ating Revelation chapter 13. So kung meron kayong Revelation chapter 13, kung may Bible po kayo, pwede po bang akin pong pakibasa lang natin sa Tagalog. Okay, para lalo nating maintindihan po ang ating pong pag-aaral. Ano po? Yan. Okay, ready na po tayo. So sabi dito, mga kapatid, ito ay isang, kumbaga po ay masasabi natin na ito ay isa sa pinakamahalaga sapagkat ang connection po ng Book of Revelation sa Book of Daniel ay gayon na lang. Ibig sabihin talagang hindi natin ito pwedeng paghiwalayin. Yung sinasabi sa Book of Daniel ay sinasabi din po sa Book of Revelation. At alam natin sa huling libro at huling visions at huling taong ginamit ng Diyos upang makumpleto ang Biblos o Bible, mga kapatid, ang ginamit ng Diyos ay si John de Belab. Kumbaga si John de Belab na ito, mga kapatid, ay itinapon sa isla ng Patmos. At doon sa isla ng Patmos ay sabi niya, ako ay nasa araw ng Panginoon. So ang pagpapakita sa kanya ng vision ng Panginoon ay araw ng Sabat. Hindi linggo araw ng Sabat. I am in the Lord's day, mga kapatid. So kakaiba po ang vision na yon sapagkat sa araw ng Sabat ibinigay para makumpleto po ang Biblos o Bible. Kasi hindi po pwede maging Bible kung New Testament lang or New Old Testament. Kaya nga Biblos sapagkat dalawa itong testamento. So buhat doon sa kanyang persecution sapagkat siya lang ang natatanging alagad ni Kristo na hindi namatay sa persecution sapagkat itinapon man siya sa kawa ng mantika, hindi mamatay-matay si John de Belab. Dahil alam ng Panginoon, mayroon pang dapat natapusin. Hindi makukumpleto ang Bible kung walang revelation. Kaya ipinahintulot ng Diyos, mga kapatid, na ang kanyang buhay ay na-preserve at ang sabi ng Panginoon, kailangan mabubuhay ka dahil hindi makukumpleto ang Bible. Kaya ang ginawa po sa kanya, sa halip na itinapon siya sa Turkey. Sa Turkey po siya itinapon. Na ngayon, ang island of Patmos ay nasa Turkey, mga kapatid. Kaya yung 7 churches, Smyrna, Philadelphia, yan po, lahat ng yan, Sardis, ay naroon po sa Turkey. Kaya ngayon, meron tayong pagkakataon na mapuntahan natin ang Turkey at mapuntahan ang isla ng Patmos. So doon po ipinakita. So ano po ang importanteng ipinakita sa kanya ng Panginoon? Ito yung importante, no? I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea. So ibig sabihin po mga kapatid, makita natin na ang ating yung lingkod ng Panginoon na si John de Belab ay nakatayo at nakita niya doon sa buhanginan ng dagat ay nakita niyang may umahon na isang beast. At alam naman natin sa Revelation chapter 17 verse 15, pag sinabi po nating tubig, tandaan niyo yan huwag niyo kalimutan, mga tribes, tongue, nations, and people. So ibig sabihin po mga kapatid, na kitang-kita natin
na itong hayop na ito hindi nanggaling sa lupa, kundi nanggaling, ibig sabihin po sa dagat, na ang ibig sabihin lang, galing siya saan? Sa mas maraming mga tao. Tandaan niyo yan, ha? Tandaan niyo yan. At ito'y kamangha-mangha na mayroong 7 ulo at 10 sungay. No, alam naman natin, kung babasahin natin ang Book of Daniel, chapter 7, no, ay ipinapakita sa atin dito ang iba't ibang klase ng mga hayop, na kung saan sa mga hayop na yon na ipinapakita ng Panginoon kay Daniel, abay ipinakita rin dito kay John the Beloved. At kung tutuusin, ang agwat ni Daniel at ang agwat ni John the Beloved ay libu-libong taon. So, hindi po pwedeng, kopyahin ko na nga lang yung kay Daniel. Hindi po pwedeng ganon. So, talagang ipinakita sa kanya, mga kapatid. At ang nakaka-amaze dito, ay parehas na parehas yung hayop, no, na may 7 ulo, tandaan nyo yan, ha? May 10 sungay. At doon sa 10 sungay, no, may crowns, ay may pangalan ng pamumusong. Ito, tandaan nyo to, ha? At yung hayop na yon, tandaan nyo, ha, ay is a conglomeration, kumbaga po ay mayroon pong katangi ng iba't iba. Una ay leopard. So mayroon tayong mapapag-aralan sa Book of Daniel chapter 2, ay iba't ibang klaseng hayop, iba't ibang klaseng imperyo sa panahon ni Daniel at beyond. Di po ba? At leopard. Pangalawa, ang kanyang feet o ang kanyang paa ay katulad ng isang bear. Mga kaibigan, tandaan nyo, na ring a bell, leopard. Ano yung leopard sa ating Book of Daniel? Daniel chapter 7. Di po ba sa Daniel chapter 7, ang leopard, mga kapatid, ay representing what? Greece. Di po ba? Greece. Tandaan nyo yan, ha? Greece. Sulat nyo yan. At yun namang feet, the bear, which is the second kingdom in the book of what? Book of Daniel 2 and 7, no, yung pong yung bear representing the Medo-Persian Empire. So yung Medo-Persian Empire, mga kapatid, na ito ay makikita natin na ay ang pangalawang imperyo matapos po ang Babylon. Tandaan nyo, ha, Babylon, okay, nawasak yan, King Darius at saka Cyrus the Great, kinubkob nila yon, at pagkatapos nawasak ang Babylon. So ang ibig sabihin, ang bear ay ang Medo-Persian Empire, na sa ngayon, ito ay Iran. No? Iran yan. Iran. Tandaan nyo, Iran. Ngayon, ang bibig daw ng hayop na ito ay bibig ng isang leon. Ring a bell again. Anong imperyo po, mga kaibigan? Siyempre po, yung First Empire, which is what? Babylon. Di po ba? Naalala nyo, yung sa Daniel naman, yung unang hayop ay yung pong ay yung lion. So, ibig sabihin, tandaan nyo, yung hayop pala na umahon doon sa tubig, tandaan nyo, ay binubuo, na-imagine nyo na ba, mamaya papakita ko, binubuo ng a conglomerations of different empire. Okay, so yung different empire na yon, tandaan nyo, ha? Okay, number 1, empire number 1, yung lion, which is Babylon, na ngayon ay Iraq. Empire number 2, mga kapatid, ano yung empire number 2? Medo-Persian Empire, which is now ngayon ay Iran. Yun ang bear. At ang pangatlo, empire number 3 ay leopard, na sa ating panahon ngayon ay Greece. Greece yan, Pero kakaibang hayop na ito, sapagkat, naalala nyo, yung ika-4 na hayop doon sa Book of Daniel, di ba? 7. At saka doon sa, sa Daniel chapter 2, di po ba? Na mayroong 10 sungay at may 7 ulo. Okay. Sa buong kapuluan ng Rome, wala po sa buong mundo na isang city ay mayroong 7 hills. At tandaan yan, ha? Yan po ay ang 7 hills na ito ay patungkol sa ang Antichrist ay manggagaling doon sa may 7 hills. Kahit anong Bible atlas, Bible map, at kahit mga geography, wala pong lugar, mga kaibigan,
na mayroong 7 hills sa city, maliban saan? Sa Roma, mga kapatid. Kaya yung 7 heads representing the 7 hills na kung saan doon naroroon ang Antichrist na ito. So tandaan nyo, na? So 3 hayop. So pang-apat yung ano natin, di po ba? No? Ngayon, mga kapatid, ang nakaka-amaze dito pa na I was thrilled and marveled to know is that the dragon, yung dragon, ang nagbigay ng kapangyarihan sa hayop na iyon. Tandaan nyo, no? Si Huba, no? So, conglomeration of different empire, conglomeration of different teachings in one. Kumbaga po, ko-contextualize ko, bibili tayo sa groceries. Aba, ang galing naman no, 3 in 1. 4 in 1. O baka bili nga nito, 4 in 1 ito. Ba, ang galing, di ba? Itong hayop na ito, mga kapatid, ay 4 in 1. Bakit 4 in 1? Leopard, bear, mga kapatid, lion, at ang pang-apat, yung pang-apat na hayop na sinasabi po ng Daniel na may pitong ulo at may 10 sungay. Di po ba yung ika-4 na imperyo, mga kapatid? Pero kakaiba to sa lahat. Bakit kakaiba, mga kapatid? Sapagkat sa kanyang kaibahan, ang power ay nanggaling sa dragon. So yung power daw po ay nanggaling sa dragon. Ay sino ang dragon? Sulat nyo dyan, Revelation chapter 12 verse 9. The dragon is Satan. Ang dragon ay ang matandang ahas, ang diablo, mga kapatid, ang diablo, si Satanas. So ibig sabihin po, mga kapatid, tatandaan natin, ang diablo ay ang tawag diyan ay dragon. No? I-ano nyo dyan, I-ano po nyo na siya ay isang dragon. Kaya, ang power ng Antichrist na ito, ang nagbigay sa kanya ng power, hindi po ako may sabi, tinan nyo, verse 2 yan, And the dragon gave him his power and his seat and great authority. So binigyan ng kapangyarihan ng diablo ang beast na ito, tong Antichrist na ito. No, matindi, no? Ito pa, verse 3, and I saw one of his head, ay nasugatan. Parang mamamatay. Pero hindi mamamatay. Sino yan? Hello. Paki-mute nga po. Mute. Hello. Mute lahat. Yan. Nadi-disturb po kasi ako. Okay. So ito po, mga kapatid, yung dragon, yung diablo, nagbigay ng kanyang kapangyarihan doon. Nagbigay ng kanyang kapangyarihan doon saan? Sa hayop na yon na umahon doon sa tubig. Tandaan niyo yan, Ngunit, verse 3, nakita niya, ba't kakaiba tong itong hayop na ito, mga kapatid, bakit siya kakaiba? Dahil nasugatan siya, nalubhang parang ikamamatay, pero gagaling ang kanyang sugat. At nung gumaling ang kanyang sugat, mga kapatid, lahat, verse 3, all the world wonder after the beast. Yan, mamaya papakita ko yan. Buong mundo talagang mamamangha sa kanyang kapangyarihan. Alam natin, mga kaibigan, nung natapos ang Heruli, Vandals at Ostrogoths, tamang-tama po, 538 AD, nagsimula ang kapangyarihan ng kapapahan. The papacy started in 538 AD. And that is the starting point, mga kapatid, ng tinatawag na 42 months, which is 1,260 days o 1,260 years, mga kapatid. Na masasabi natin sa Numbers chapter 14 verse 34, a day is a year, mga kapatid. Yun ang sa prophecy. At mamamangha ang buong mundo sa kanya pong sa kanyang kapangyarihan. Tandaan niyo yan, ha? At dahil dito, sa kanyang kapangyarihang yan, mga kapatid, tandaan nyo, they worship the dragon, which gave the power unto the beast. So talagang kanila itong sinamba, mga kapatid, At kakaiba ito, sapagkat nagsasalita ng kakaiba, nung gumaling na ang kanyang sugat, tong sugat na ito, naalala natin, 1798, pansamantala,
na nawalan ng power ang papacy at na-restored no 1929 no by the time of Mussolini and Gaspari. Binigyan ng kapangyarihan ito mga kapatid at na-restore ang power ng papacy eksakto mga kapatid, eksakto 1929 mga kapatid. So namangha at sabi nga dito at nagkaroon ng kakaiba kapangyarihan ito. No? Ang sabi ng banal na kasulatan, hindi po may sabi, hindi tayo pwedeng manira ng ibang relihiyon, kaya lang ang prophecy, hindi natin pwedeng isang tabihan. Kailangan ipaalam to sa maraming mga tao. At ang sabi nga po, yung 42 months, which is 1,200 what? 60 years, ano? Ang sabi niyan. At pagkatapos, at binigay sa kanya ang kapangyarihan upang makipagbaka doon sa saints. So talagang talagang ang target po mga kapatid, walang ibang target. Hindi target ang ibang reliyon. Ang target po mga kapatid, walang iba kundi yung nalabi. At alam natin sa nalabi, Revelation chapter 12 verse 17, Revelation chapter 14 verse 12, nag-iisa lang po ang nalabi mga kapatid, walang ibang nalabi. At kung babasahin natin, babalikan natin ang Old Testament, Daniel chapter 8, Daniel chapter 7 verses 8, 9, 10 to 12. Galit na galit ang ikaapat na hayop na may ngiping bakal at gustong lurayin ang nalabi. So if the Bible teaches us in the book of Daniel and the book of Revelation, they are talking the same power, mga kapatid, na ipe-persecute nila, walang iba kundi ang nalabi. At alam natin ang characteristic, no, for the sake of our audience that we're gonna listen sa ating pong pagle-lecture na ito, makakarating ang lecture nito sa ibang lugar, no, for the sake of our listeners, I'd like to zero in mga kapatid na ang tinatawag po natin na nalabi ay yung pong nanggaling sa original na may natira. At nang natirang iyon ay may characteristic na tatlo. Number 1, kung ating babasahin ng Revelation chapter 12 verse 17, Revelation chapter 14 verse 12, yung may pananampalataya ni Jesus, tumutupad ng utos at may espiritu ng propesya o yung may spirit of prophecy. So yun ang kanyang karakteristik. At ang Isaiah chapter 8 verse 20, yun ang karakteristik ng nalabi mga kapatid. Hindi po pwedeng manampalataya lang, hindi natin kailangan ng kautusan, hindi pwedeng ganun. Kailangan intact yung tatlong iyon, ng karakteristik ng saints, yung nalabi mga kapatid. So tanda natin yan, huwag natin kalimutan. Next, tingnan natin. Ito yon yung ating sinabi kanina, conglomeration. Ngayon, teka muna po, bakit po leopard at saka po mayroon pang ang teachings po niya ay may leopard, mayroon po siyang teachings ng Babylon, may teachings din po niya. Opo, mga kapatid, sa totoo po, pasensya na kayo, sulat niyo diyan. Bakit kaya kakaiba ang hayop na ito na Antichrist na dumating, na binigyan ng power ng Diablo? Kasi direct po ang kanyang power, ha, tandaan niyo. Talagang direct po ang power ay ibinigay galing kay Satanas. Kaya nagpamaniobra sa Antichrist na ito ay Diablo, mga kapatid. At hindi pwedeng kunyari, banal-banalan sila, kunyari, Diyos, hindi po. Ang power ay galing kay Satanas. Okay, bakit po kaya conglomeration? Bakit sa isang hayop, iba-iba ang hayop na naroon? Kasi 4-in-1 nga, Okay, number 1. Bakit po lion? Teachings. Ano ba ang teachings ng Babylon, mga kapatid? Anong teachings ng Babylon? Paganism. Saan ba nanggaling ang mga pagano ang pagsamba? Okay, ngayon, ang ginawa po mga kapatid, para medyo may dating ang pagsamba, kanila pong minodernize. Di ba? Minodernize po na sa halip na mga na iba-iba ay gumamit sila ng paraan na na hindi po halata, pero halata naman po, di po ba? Bakit? Doon sa mga ribulto, doon sa mga ribulto, kitang-kita natin yan, mga paganong teachings, ano pa po? Okay, ipinasok nila ang teachings ng Egyptian goddesses. Di ba naalala niyo po, ang Medo-Persian Empire ay nakubkob niya ang Lydia, number 1, kaya 3 ribs, di ba? 3 ribs yon. Lydia.
Pangalawang nakubkob po ng Medo-Persian Empire ay ano po, yung isang rib niya, ano po, ano yung isang rib niya? Ano po, Egypt, at ang pangatlo po ay Babylon. So anong ginawa po mga kapatid ng Antichrist na ito? Ipinasok ang Trinitarian goddesses sa Catholic Church. Okay, ano po 'yon? Kung mayroong pumapapansin kayo sa kalis na tinataas po yun ng Pope, ng pare, ng Pope, mga kapatid, na mayroong pong parang may mga rays. Yun po yun Sun God. At doon sa gitna noon na may nakasulat na IHS, Isis, Horus at Seb. Ito yung Trinitarian goddesses ng Egypt. So ipinasok nila na walang kamuwang-muwang ang ating mga mahal na Catholic Church members. Na walang silang kamuwang-muwang. At ipinasok ang venerable Sun God worship, which is Sunday. So yun po yun, ha, tandaan nyo. So ano naman po mga kapatid, bakit meron pong teaching subang ipinasok din po ang Greece? Di ba? Kaya may Greece, meron tayong Greek mythology. Okay, para hindi medyo halata, ano po? Si Semiramis, si Venus, ginawa pong Mama Mary. Ginawa silang Lourdes, mga kapatid. At si Peter, ginawa po nila, si Jupiter, ginawa nilang Peter, mga kapatid. Tandaan nyo yan, ha? Huwag niyong kakalimutan yan. So, a conglomeration of different teachings and doctrines which is not biblical. Yun po ang kinuha ng Antichrist na ito. Na ang power ay galing mismo lahat ibinigay na sa kanya ng Diablo. No? Matindi po talaga. Matindi po ito, mga kapatid. No? Matindi siya. Okay, next. Tingnan natin. So, ang kanyang power galing kay Satanas, ano po, sapagkat lahat ng teachings kinuha niya na. Okay. Then, I saw another beast coming up out of the earth. And he had 2 horns like a lamb and spoke like a dragon. Aba, kakaiba ito, no? Kung merong Antichrist, saka ano po, at yun ay sa kapangyarihan ng kapapahan, papacy, papal supremacy, ay meron pang ipinalik na naman sa verse 11, at nakita ni John ang isang hayop na nanggagaling naman saan? Sa lupa, mga kapatid, ano? At dito sa lupang ito, makikita natin, mga kapatid, tandaan nyo, bakit kaya sa lupa? Hindi sa tubig. Di ba? So ibig sabihin po, sapagkat alam natin, sa buong Bible Atlas, sa buong Bible at saka geography, ang Amerika po ay underpopulated yan ng araw. Hindi pa po yan talagang, kumbaga po ay wala pang mga katao-tao. So ibig sabihin po ang hayop nang galing saan? Sa lupa na hindi po siya populated pa. Kumbaga, hindi pa gaano, no? At ito ang kanyang matindi po, no? At binigyan siya ng kapangyarihan galing doon sa beast. Okay ha, ito na. Yan nyo yan. Ang Diablo, binigyan ng kapangyarihan ang ano po, ang papal supremacy, ang papacy, no? Yung Antichrist. Pero itong pangalawang hayop na ipinakita kay John, mga kapatid, ang power naman ay galing kanino? Sa papacy. So kakaiba, no? Parang ano po talagang ano, no? Chains of command, ano po? Mula kay Diablo, ibinigay sa papacy. Mula kay papacy, binigyan ng power ang beast na ito. At siya po yung look-like beast. Parang ano po? Parang maamo, pero wala siyang kaamuhan. Sapagkat siya naman po, ang kanyang teachings ay kakaiba sa lahat. Ano po? At ang hayop na ito, mga kapatid, ay nire-represent, sorry po ha, ng Amerika. No, Amerika po talaga. So, paano po yun? Di ba ang Amerika po ay punong-puno ng mga human rights? Di po ba ang Amerika po ay mayroong freedom of speech? Di ba ang Amerika po ay Protestantism? Paano nangyari yon? Doon ka nga mamamangha sa kapangyarihan ng Diablo, no? Na alam nyo, no? Mula kay Satanas, ibinigay ang kapangyarihan sa kapapahan. Mula sa kapapahan, ang power ng Amerika manggagaling kanino? Sa kapangyarihan ng kapapahan. Susunod lang siya, mga kapatid. Yun ang matindi po roon, no? Susunod lang po siya doon. Ito na tayo. Tingnan natin, ha, mga kapatid. Next. Ito ang sabi ni Ellen White. When the leading churches of the United States uniting upon such points of doctrines are held by them in common,
shall influence the state to enforce their decrees and to sustain their institution. Ito na ha. Then Protestant America will have formed an image of the Roman hierarchy and the implications of civil penalties upon dissenters will inevitably result. Ibig sabihin po mga kapatid, ano, tandaan nyo, itong Protestant America na supposedly dapat po tagapagtaguyod ng katotohanan, tagapagtaguyod po ng salita ng Diyos. Pero ito ang mangyayari, no, magpo-form siya ng image of the beast by what? Ano po? Sa kanyang kapangyarihang kinuha at ibinigay sa kanya ng kapapahan. So talagang yun po ang mangyayari mga kapatid. At mamaya papakita natin ano, paano nangyari yon at paanong magkakaroon ng decree ng National Sunday Law. Ito na. Ano po tayo? Lahat to, Spirit of Prophecy. The enforcement of Sunday keeping on the part of the Protestant churches is an enforcement of the worship of the papacy. In the very act of enforcing a religious duty by secular power, the churches would themselves form an image to the beast. Hence, the enforcement of Sunday keeping in the United States would be an enforcement of the worship of the beast and his image. So, paano daw po mga kapatid, ang Amerika sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kapapahan, ang kapangyarihan galing kay Satanas, mga kapatid, ay mag-e-enforce siya ng tinatawag na ano po, Sunday keeping at i-declare ang National Sunday Law hanggang ito'y maging Universal Sunday Law. So matindi po, no? Ang gawain po nila. Sabi niya, the Protestant will throw their whole influence and strength on the side of the papacy. Grabe po ito mga kapatid. Habang ito'y binabasa ko, ako'y umiiyak. Sabi ko, Panginoon, talagang wala na pong hindi matutupad dito. At mamaya papakita ko yung mga pictures, ano? By the national act of enforcing the full Sabbath, they will give life and vigor to the corrupt faith of Rome, reviving her tyranny and oppressions of conscience. Kasi talagang mawawala na yung freedom of conscience, ano, freedom of religion, at i-enforce talaga nila ang Sunday po hanggang ito'y maging Universal Sunday Law. Kasi maliwanag po sa Book of Revelation, makikipag-isa, makikipag-unite ang Amerika doon sa papacy, na ang papacy, ang kanyang power ay galing kay Satanas. Hindi nagbabago ang dyablo mga kapatid. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang hula ng Biblia kapag hindi ito natupad, mga kapatid, sinungaling ang Diyos. Hindi po pwedeng ano. At sa lahat ng 2,000 visions ni Ellen White, ito na lang National Sunday Law ang hindi natutupad, mga kapatid. If I have a chance, gusto ko pong magturo sa atin dito ng 2,000, almost 2,000 na visions ni Ellen White. Gusto ko ituro sa inyo lahat. Ano. Pero ngayon, atin munang ayusin itong National Sunday Law ito sapagkat nakakaiyak. Marami sa atin, ano, parang wala lang ang Sabat, parang ordinaryo na lang, parang kinatamaran na lang ang pagsamba. Kung kailan Sabat, doon namamalansya. Kung kailan Sabat, doon maglalaba, bibili, maglalaro ng mga Ragnarok, mga gano, Dota. Hindi ganoon mga kapatid, sapagkat ito ay tanging araw na binasbasan, pinagpala ng ating Panginoon, ang araw ng Sabat mga kapatid. Kaya i-enforce, uunahin ng dyablo, ng papacy ang Amerika. Walang iba po mga kapatid. Sa kanya talaga ibinigay ang power ng papacy sa Amerika talaga mga kapatid. Kaya hindi po pwedeng sabi, ay talo na ang Amerika, ay nangunguna ngayon ay China. Ay walang magagawa yang ano, yang ano na yan, yang Amerika. Kasi tinan mo naman, kitang-kita natin, may utang pa nga ang Amerika sa China. Mga kapatid, maniwala kayo. Lahat ng nasa Bible at Spirit of Prophecy, totoo. Hindi po pwede maging sinungaling ang Diyos, mga kapatid. Para kahit sabihin pa natin na ang Amerika, trilyon-trilyon ng utang sa China, mga kapatid, at utang kung ganito kung saan. Tatandaan natin, sa Amerika po, mga kapatid, matutupad ang mga hulang ito. Kaya sila po talaga magiging superpower at ang kanyang kapangyarihan ay susunod lang siya saan?
sa papacy po, mga kapatid. No? Tatandaan nyo yan. When our nation shall so abjure the principle of its government to enact a Sunday law, ito na ha, Protestantism will in this act join hands with papacy, mga kapatid. Kaya talagang ano yan, at hindi po pwedeng, at alam natin, walang iba po na pinagkukunan at pinaghuhugutan ng Protestantism maliban talaga po sa Amerika. At sa Amerika rin po nagsimula ang tinatawag nating ano po, World Councils of Churches. World Council of Churches, mga kapatid. At ito, at ang sabi po ni Ellen White, mga kapatid, balik ko dito, sooner or later, Sunday laws will be passed, mga kapatid. Ngayon, 2020 na tayo. Isinulat ito ni Ellen White 1905. No, parang hindi na siguro hindi na matutupad yan. No, mga kapatid, ang Europa ay may Blue Sunday law. Dalawang mata ko, ako mismo'y nakaranas. May Blue Sunday law. Ano ibig sabihin ng Blue Sunday law? Ang lahat ng mga establismo doon sa 90% sa Europe, sarado po, mga kapatid, sa araw ng linggo. Kaya Blue Sunday law po sila, mga kapatid. Kaya totoo po yan. Ako mismo'y nakaranas. No, kahit doon sa Rome. Tapos sabi niya, a great crisis await the people of God. A crisis awaits the world. Kaya ito, mga kapatid, naghihintay sa matinding crisis ang bayan ng Diyos at ang mundo, mga kapatid, ay naghihintay din sa oras na ito. The first day of the week will be set up as was the image of Babylon, mga kapatid. All nations and tongues and people will be commanded to worship the spurious Sabbath, which is Sunday, mga kapatid. And this is Satan's plan to make of no account the day instituted by God. Sa huling panahon, no, kahit mamatay po ako, kahit ako'y mawawala na sa mundong ito, huwag niyo itong kakalimutan. Walang ibang issue sa huling panahon. Hindi vegetarianism, hindi herbalist, hindi mga tights, hindi yung ma-extend damit, hindi yung mga nag-aalahas, hindi yung mag-make up, mga kapatid. Iisa lang ang issue, mga kapatid, sa huling panahon. It's between the spurious Sabbath, which is Sunday, or the day of the Lord, which is the Sabbath, mga kapatid. So ito na ang question. So how will this actually take place sa doon daw sa bansang Amerika? Where will the pressure for Sunday legislation come from? Saan daw manggagaling, mga kapatid, ang pressure upang ang Sunday lang na to ay talagang maipatupad na, mga kapatid? Gaano at papaano raw po to, mga kapatid, na mangyayari? So sa anong paraan? Ito na tayo, mga kapatid. Tandaan nyo to, ha? Ayan. Sana may sulat nyo yan. The dignitaries of church and state will unite to bribe, to persuade, to compel all classes, no, mga kapatid, to honor the Sunday. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, hindi maaaring hindi ito matutupad. Sapagkat kitang-kita natin, mamaya talagang magugulat kayo sa akin, ipapakita mamaya. At mamamangha ka na talagang ang lahat ng hula ni Ellen White ay natutupad. Political corruption is destroying love of justice and regard for truth, and even in pre-America rulers and legislator. Mga kapatid, sino rito sa atin ang memorize ang ating preamble? Meron ba nakaka-memorize sa atin ng preamble? O, sige, aking i-recite, ha? I-recite ko lang po. Sana po ma-recall ko, no? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty God in order to build a government that establishes, no, a just and human society, to establish a government that shall uphold and embody our ideals and aspirations, to promote a common good, conserve and develop our fraternity, to secure to ourselves what? Our posterity, a blessing of independence and democracy under the rule of law, a regime of truth, justice, democracy, love,
peace, mga kapatid, do ordain and promulgate this Constitution. Tanong, mga kapatid, tatanungin ko lang sa atin, pagdating ng panahon, yung ating preamble na yan, mawawala lahat yan sapagkat susunod tayo sa Amerika. Mga kapatid, sinasabi natin na the blessing of independence and democracy under the rule of law. Lahat ng yan, mga kapatid, mawawala. Equality, justice, democracy, mga kapatid. Freedom, mawawala lahat yan. Pagdating ng panahon, at dadating to, mga kapatid, sapagkat yan po ay kanila pong kinakailang ma-enforce nila ang Sunday observance, mga kapatid, which is the Sunday law. If the people can be led to favor a Sunday law, then the clergy intend to exert their united influence to obtain a religious amendment to the Constitution. Sino po, mga kapatid, ang gagamitin? Sino mga clergy, mga kapatid? Ha? Sa Pilipinas, meron po tayong National Council of Churches of the Philippines. Ano ibig sabihin ng National Council of the Philippines? Iba't ibang relihiyon. Ako po ay naka-attend sa Cebu. Estudyante ako ng AYAS sapagkat ako dating presidente ng AYAS sa student body. Dahil ako po dating presidente ng student body. Pinadala po kami ni Pastor Acosta, yung isang Acosta po, na ordained pastor yun, na Ilocano. At pinadala kami, representative kami sa Cebu City. Libre lahat, hotel. Pinapipirma kami roon na mag-member kami ng ang Adventist. Sabi, hindi ka tayo pipirma, pastor, huwag kang pipirma dyan. At yun po ay nabuo ang National Council of Churches of the Philippines. Adventist lang po hindi member dyan. Sa buong mundo, mga kapatid, nagtatag din po ang iba't ibang relihiyon. Nasama-sama sila all together, members of all religion. Ang tawag po ay World Councils of Churches. Buong mundo naman to, Adventist lang po ang hindi member dito, mga kapatid. Kaya tama po ang sinabi ni Ellen White, mga kapatid, na ang gagamitin ng dyablo ay ang mga clergy para po magkaroon ng amendment ang Constitution para mag-keep ng Sunday worship. Grabe, mga kapatid. Wala na pong yun po ang sinabi ro. Question. The prophecy represent Protestantism as having lamb-like horn, but speaking like a dragon. Does this mean that Satan is involved in the movement to bring about Sunday legislation? Yes, there is a satanic force propelling the Sunday movement, but it is concealed. Even the men who are engaged in the work are themselves blinded to the result which follow their movement. Kaya ang dyablo, mga kapatid, akala natin ang galing-galing naman, katali-talino na. Aba, ang dami niyang alam sa ganito. Pero mga kapatid, nakakatakot yun. Ang atin dapat itinataas si Jesus. At darating ang panahon, mga kapatid, ang gagamitin mga po niya, mga clergy pa. Mga clergy po, mga kapatid. Question. God's special blessing seem to have been placed upon North America. So, parang a result of establishment of religious liberty here. But what will happen in the United States after Sunday legislation will take effect? Mga kapatid, ano mangyayari? Ito na. The people of the United States have been a favored people, but when they restrict religious liberty, surrender Protestantism, and give countenance to papacy, the measures of their guilt will be full, and national apostasy will be registered in the book of heaven. Ito po lahat ay kinuha natin kay Ellen White, mga kapatid. Itong mga sagot natin. Kaya iisipin natin na paano mangyayari yun may religious liberty? Kapag isinurrender na nila, mga kapatid, ang kanilang tinatawag na yung kanilang kakayahan sa freedom of religion. Ang mangyayari po nito, mga kapatid, ang mangyayari ay sila pong lahat, mga kapatid, hindi na po sila magkakaroon ng kanyang sariling kakayahan na, teka, hindi, sumunod na lang tayo. Yan na ang kalakaran ng mundo Sige na, tayo na makiisa na tayo lahat. Mga kapatid, ito po ang mangyayari at nakakaiyak man aminin, mga kapatid. Maraming mga tao po na talagang maapektuhan unang-una po ay sa Amerika. Talagang sa Amerika po, mga kapatid, At yun, susunod na ibang bansa. When our nation, yung Amerika, in its legislative council, shall enact laws to bind the consciences of men in regard to their religious privileges, enforcing Sunday observance
and bringing oppressive power to bear against those keep the seventh-day Sabbath, mga Adventists, the law of God will, and to all intent and purposes, be made void in our land, and national apostasy will be followed by national ruin. Kaya pa mga kapatid, persecute nila mga Sabbath keepers. Mga kapatid, ito na, alsin na natin ang lahat ng mga pribilehiyo ng mga ano na yan. At ayusin na natin, tanggalin na natin ang lahat ng mga pribilehiyo niya ng mga Sabbath keeper na yan kasi gusto nila lang walang pasok na Sabat, walang pupunta ng trabaho na araw ng Sabat. Sirain natin lahat yan mga kapatid. At mangyayari yon, magkakaroon daw po ng national ruin. So susunod doon mga kapatid ay hindi daig pa ang 100 times na COVID-19. Maniniwala kayo. Hindi, ang Diyos, ang kamay ng Diyos. Bagamat ganun ang mararanasan, ang mga anak ng Diyos ay hindi pababayaan ng Panginoon kahit na sila nasa Amerika. Basta sa kanila magtatapat. Will national Sunday laws in United States followed or precede the close of probation? Ano sa palagay niyo mga kapatid? Kapag ba na-declare na ang National Sunday Law, susunod na ba dito? Sarado na ang pintuan ng awa at ibabaksak na ang 7 salot? Kasi po dito, tatandaan natin huwag niyong kakalimutan, bago magsara ang pintuan ng awa, may tinatawag po tayong loud cry. Yun yung huling hudyat. Kapag hindi ka nakinig, pag hindi ka sumunod, wala na ang pag-asa, mga kapatid. Sarado na ang pintuan ng awa. At bago magsara ng pintuan ng awa, ibubukod ng Panginoon ang may tatak ng hayop at may tanda ng Diyos. Sapagkat sa 7 salot, ang tawag po doon ay great time of trouble, ang apektado lang po doon, mga kapatid, ay sino po? Lahat ng may tatak ng hayop. Tatandaan nyo to mga kapatid, kahit ako'y mamatay ngayong gabi. Ang 666, mga kapatid, ay number ng kaaway. Pero hindi po yan ang mark of the beast. Tatandaan nyo yan. Ang very cheap, ngayon talaga pong mga fake news na gumagala-gala sa ating group chat. Ang microchip, very cheap, hindi po yan mark of the beast. Dinedetour kayo ng diablo para kayo po mga kapatid ay mapaniwala doon sa mga microchip, very cheap na yan. No! There is only one mark of the beast, which is Sunday worship. So when America declared National Sunday Law, Sunday worship became what? The mark of the beast, mga kapatid. Yun ang pasimula ng mark of the beast, mga kapatid. Tatandaan niyo yan, huwag niyo kakalimutan na ang mark of the beast ay kapag na-declare na ng Amerika ang National Sunday Law, ito yung magiging mark of the beast. At hindi nyo alam, sa mga hindi nagtatapat, tatatakan kayo ng tatak ng hayop, mga kapatid. Pero sa mga nakikristong tapat, ang tatak nila ay tatak ng Diyos. The seal of the living God, mga kapatid. So the seal of the living God, yun po ang kanila. Tatandaan nyo yan, huwag nyo kakalimutan yan, mga kapatid. The Lord has shown me, sabi ni Ellen White, clearly that the image of the beast will be formed. No, sabi nga will be formed before the probation closes for it to be the great, sabi niya, great daw po for the people of God. This is the test that the people of God must have before they will be sealed. Ano daw po ang test, mga kapatid? Na clearly, na bago daw po magsara ang pintuan ng awa, ang pinaka-test ng Panginoon na ibubukod ang kambing sa tupa, ang wise virgin sa foolish virgins, ang kambing sa tupa, ang cold at saka ang hot, ihiwalay, mga kapatid. Bago magsara ng pintuan ng awa, mga kapatid, tatatakan muna tayo ng alin po? Ng zeal of God. Amen, mga kapatid. Bago magsara, may zeal ang Panginoon sa mga taong nagtapat kay Kristo, mga kapatid. At yun po ang basehan noon, mga kapatid, yung tunay na karakter ng Panginoon ay ating pong ipinamuhay. Ito pa, when Protestantism shall stretch her hand across the gulf to grasp the hands of the Roman power, when she shall reach over the abyss to clasp hands with spiritualism, mga kapatid, itong pinakakawawa at pinakakalungkot sa lahat. Marahil po, baka tayong mga nakikinig ngayon, naniniwala tayo sa zodiac sign, naniniwala tayo sa tarot card, naniniwala tayo sa spirit of the glass, naniniwala tayo sa mga pagpapahula. Teka, sino ba mapapangasawa ko? Teka muna. O, pakibasa nga ang aking linya ng aking palad. Nako,
Sabi, Miss Hintay, malayo mararating mo, pero hindi ka makakapag-asawa ba? Talaga naman karami-raming mga hula-hula, no? Mga kapatid, ang gagawin po ng Diablo, mag-perform siya ng 3 tower. Apostate Protestantism, Spiritualism, at saka po ang Roman Catholicism. Yan 3 yan, mga kapatid, na lumabas sa bibig ng isang palaka. Naalala niyo po, Revelation 16. Sila po ay magsasani puwersa, mga kapatid, at magkakaroon ng iba't ibang mga himala. Ay, nandoon na raw si Jesus nagpapagaling. Ay, nandoon, pumunta ka roon, dali, wag kang mawawala doon kasi napakadaming nagpapagaling. At doon meron daw mahawakan ka lang dito, magaling na raw cancer mo at maraming ganito at ganan. Mga kapatid, wag kang maniwala. Ay tatandaan natin, 3 tower ang gagamitin ng Diablo. 3 lang, mga kapatid. 3 lang po. Power number 1, Roman Catholicism. Power number 2, Apostate Protestantism. Power number 3 ay yung pong tinatawag po nating spiritualism. Kaya nakakalungkot mang aminin, marami sa atin, mga kapatid, ay napapaniwala po sa iba't ibang mga spiritualism. Sapagkat tayo bilang mga tunay na lingkod ng Panginoon, hindi tayo dapat naniniwala sa mga ganan, At yun po, meron pang nagpapakita daw ang lolo, meron nagpapakita raw ganan. So iba't ibang klase po ang gagawin po nila, mga kapatid, para mapaniwala ang mga tao. Meron magpapagaling, meron daw umiiyak ng, nandun daw sa Goo, minayak doon na malabirhin doon. Punta tayo, pupunta naman ang mga tao, mga kapatid. At alam natin sa huling panahon, talagang dodoblihin ng Diablo ang kanyang gawain. As the approach of the Roman armies was a sign to the disciple of the impending destructions of Jerusalem, so may this apostasy be a sign to us that the limits of God's forbearance is reached, that the measures of our nation's iniquity is full, and that the angels of mercy is about to take her flight, never to return. Ito pa, mga kapatid, pagdating po ng panahon, wawasakin na ang buong sanlibutan. Talagang magsasanib puwersa na sila. Talagang kanya-kanya na, doon na. Bago magsara ng pintuan ng awa, mga kapatid, talagang yun ang pinakahuling hudyat na kung kanino ka sa side. At hindi po pwedeng doon ka pa lamang magdi-decide. Dapat ngayon na ang ating karakter na di-develop. Ngayon na tayo maging matatag, mga kapatid. Na sinasabi nga po ni Ellen White sa Book of Education, page 57, paragraph 10, line 1 to 3. The greatest ones of this world today are the ones of men and women who will never bought or sold, men and women who are honest in their inmost soul, men and women who are not afraid to call sins by its right name, men and women who are what? Who are what? Who are what? Standing for the right. Standing for the right, mga kapatid, till the heavens fall. Kaya ang ating pong nais na idiin dito, mga kapatid, si Jesus. Kaya the Lord has shown me clearly that the image of the beast will be formed before the probation closes, for it's to be the great test for the people of God by which their eternal destiny will be decided. Kaya mga kapatid, yung image of the beast na yun, mapuporma yun, bago ro po magsara ang pintuan ng awa. At makikita natin, ang sasama kay Satanas, sasama talagang totoo at tapat sa Panginoon ay mananatili at hindi po pwedeng sa oras lang na yon. Dapat ngayon na tayo, mga kapatid, ipakita na natin ang ating loyalty, ang ating allegiance, ang ating pagmamahal sa Panginoon. Question: how should God's people who live in the cities react as they see evidences that national Sunday laws may soon be enacted? Should we now begin to definitely plan to move out of the cities? Kung samantalang, mga kapatid, malapit na pala i-declare ang National Sunday Law. What obligation do we have as far as means which we have been entrusted as concerned? Ito po, mga kapatid, malaking katanungan ito. Ito na po ang sabi ni Ellen White. As a crisis is soon to come in regard to the observance of Sunday, the Sunday party is strengthening itself in its false claim, and this will mean oppression to those who determine to keep the Sabbath of the Lord. So anong ating gagawin, mga kapatid? Samantalang
talagang i-declare na po ang National Sunday Law. Ito na po. If in the providence of God, we can secure places away from the cities, the Lord would help us to do this, and there are troubles lying before us. I see the necessity of the people of God moving out of the cities into retired country, where they may cultivate the land, raise their own produce. Thus, they may bring their children up with simple, helpful habits. I see the necessity of making haste to get all things ready for the crisis. So ngayon, hindi pa po tayo magsisilikas, pero dapat meron tayong pinaghahanda ang lugar na atin na itong kinukultivate, na kung dumating na po ang panahon yon, tayo po ay dadalhin ng mga anghel doon sa lugar na atin pong na-prepare para po sa ating pamilya. Kaya po ngayon dapat simpleng mga pagkain. Hindi tayo dapat maging katulad ng mga Israelites na nahirati sila sa pagkain ng mga Egyptians. Ang hinahanap nila yung mamamantika at mga karne. Mga kapatid, wala ba Moises? Wala ba diyang mga karne? Sumubuti pa doon sa Ehipto, nakakakain kami ng masarap. Mga kapatid, ito dapat tayo. Ngayon ang panahon, mga anak, mga lola, ang mga nanay na nakikinig, na umpisahan na talaga natin na mamuhay ng simple at hindi po lilikha ang Panginoon ng mga simpleng gulay at prutas at mga buto na hindi mayaman sa bitamina. Hindi siya po pwedeng maglikha na yun at ipapakain sa ating unang magulang kung yun po ay kulang sa sustansya at bitamina, mga kapatid. Kaya darating talagang panahon at ngayon na, naghahanda na tayo ng ating po mga lugar na pagtatamnan at mamuhay tayo ng simple para sa ating Panginoon. It is no time now for God's people to be fixing their affection or laying up their treasure in the world. Mga kapatid, ano pa ba ang ating paghihintayin? Ha? Ang ating bang iniisip pa rin magkamal-kamal na milyon-milyon ang pera? Pagdating ng panahon, yung mga pera niya, yayapak-yapakan lang yan, mga kapatid. Kinakalawang, wala nang saysay ang pera, mga kapatid. Yayapak-yapa, hindi napapansin ang pera. Wala na pong saysay yan pagdating ng panahon. Hindi tayo dapat maging maramot sa gawain ng Panginoon, sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Hindi dapat ito na ang panahon, mga kapatid, iniisip ko pa rin, teka muna, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganon, kailangan ko ng mansyon, kailangan ko ng ganito. Marami akong mga kapatid. Ako'y nakikiusap, tayo maging matapat na katiwala ni Jesus at bukas ang ating mga palad sa pagtatapos ng gawain ng Panginoon. Sapagkat pagdating ng panahon, wala ni isa sa atin, kahit isang cellphone, hindi natin pwedeng mabitbit pagpunta natin ng heaven. Amen? Hindi natin pwedeng mabitbit pa ang cellphone pagdating sa mga kuweba na kung saan i-guide tayo ng mga anghel. Pagka po nagsimula na, mga kapatid, ang 7 salot. Wala na po, mga kapatid. Hindi na natin bitbitin pa yan. Wala na po, mga kapatid. Kaya kailangan ito na ang panahon. The time is not far distant, mga kapatid. Let us seek a refuge and desolate and solitary places na kailangan po natin, mga kapatid. It will be time to leave the large cities, preparatory to leaving the smaller one for retired homes in secluded places among the mountains. And now, instead of seeking expensive dwellings here, we should be preparing to move on to a better country, even a heavenly. Instead of spending our means in self-gratification, we should be studying to economize. Mga kapatid, napakadaming dapat tayong matutunan, mga kapatid ko, sa sinasabi ng salita ng Diyos. At nakakalungkot man, mga kapatid, hindi pa natin naaabot yung gusto ng Panginoon sa atin. Na talagang ipaglingkod na natin ang ating buhay at talagang ibigay na natin ang lahat-lahat para kay Kristo. Hindi pa natin naabot yon na naging karanasan na mga lingkod ng Panginoon sa Book of Acts. Naalala niyo yon? They sold everything. They left everything, mga kapatid. At ibinigay nila lahat sa gawain ng ating Panginoon. Question that's very clear and plain. Are there any other reason that you had been shown why now is the time for us, especially begin to take seriously the instruction God has given over the years about leaving the cities? The time is near when the large cities will be visited by the judgments of God. In a little while,
these cities will be terribly shaken. No matter how large, how strong their buildings, no matter how many safeguards against fire may have been provided, let God touch this building in a few minutes or a few hours, they are in ruins, mga kapatid. Mangyayari po yan. So nasaan na ang binuild mo ng mga building, mga bahay ng mga mansyon? Wala na, mga kapatid. Wala na. Sapagkat lahat ng yan ay hindi exempted sa lahat na mangyayari, lalo na po mga kapatid, pagdating po ng huling panahon. The time is fast coming when the controlling power of the labor unions will be very oppressive. Mga kapatid, ngayon, ang labor union, di po ba? O mag-member ka ng union, o mag-labor ka, yan po'y gagamitin din po ng kaaway, mga kapatid, para pagdating ng panahon, yung mga namumblema sa kanilang sabat, talagang papipiliin ka, trabaho, o ikay susunod sa amin. Trabaho ba o no? Kaya dito po magkakaroon ng future mga problem. Buying and selling will be very serious one. Kaya kung tayo po mga kapatid ay hindi tayo sanay sa simple at payak na pamumuhay, talagang mahihirapan po tayo. It's about time for us to live a simple life where Christ will always be manifested in every endeavors that we are trying to plan to, mga kapatid. At gusto yun ng Panginoon sa atin. Question, but should not we keep some works in the cities? Yun ang mga tanong sa akin no? Maraming tanong yan. Even if conditions get very difficult, cannot we not live anytime we want in the future? E di, saka na lang, pagka malapit na, di tayo aalis na. O, paano naman yung mga trabaho natin doon? Ito po, sagot ni Ellen White. Kaya ginawa kong ganito para malinaw, no? Our restaurants must be in the cities. Sa atin, ito yung ating center of influence. For otherwise, the workers in this restaurant could not reach the people and teach them the principle of right living. And for the present, mga kapatid, may nagsusulat po sa atin ng sa aking board. Sino po yung nagsusulat? May nagsusulat po sa aking board. And for the present shall have to occupy meeting houses in the cities. But ere long there will be such strife and confusion in the cities that those who wish to leave them will not be able. Hindi na makakaalis, hindi makakalpas. No, kaya talagang dapat meron tayong discernment, mga kapatid. Kaya kung tayo po, ako pangarap po talaga ay magkaroon ng mga yung center of influence, mga wellness center na kung saan ay sa mga liblib na lugar at yung mga ating center of influence nakita sa mga cities, sa Tagaytay, kung ang context natin ay Cavite, mga kapatid, upang ipakita kung ano ba talaga tayo mga Adventista, paano tayo nabubuhay, mga kapatid, at maabot din natin sila. At darating talagang panahon, magbibigay ng huling hudyat ang Diyos, magsilikas kayo, katulad ng ginawa ng Panginoon kay Lot, na nagpadala siya ang Diyos ng dalawang anghel, dalawang anghel na pinadala niya mula kay Abraham, tapos at dumalo din sila sa bahay po ni Lot, mga kapatid. Binigyan sila ng warning, magsilikas kayo. Talagang darating yon, mga kapatid, at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So, my brethren, do you realize that your own salvation, as well as the destiny of other soul, depends upon the preparation you make for the trial before us? Have you not intensity of zeal, that piety and devotion which will enable you to stand when opposition shall be brought against you? Kaya ito na ang panahon, mga kapatid, na tayo maging matatag sa ating mga pananampalataya. Maging matatag tayo sa nais ng Diyos para sa atin, sapagkat pagdating ng panahon, wala na po, hindi na tayo makakaalis sa mga bagay na hindi na tayo makakaalis. Bakit? Sapagkat nahirate tayo sa mga bagay na yon. Si asawa ni Lot, a very classic example. Paalis na siya, hawak-hawak na siya ni Lot, pero hindi niya mapigil na lumingon doon sa Sodom and Gomorrah. Kaya naging pillar of salt siya, mga kapatid. May mga taong ganito, hindi na maiwanan ng mga bagay-bagay ng sanlibutan. At nakakatakot po mga bagay nito. Ano po ang ginawa ng beast na ito, mga kapatid? The papacy. Ginawa niya, mga kapatid, sa United Emirates, kasama ng mga Muslim, 1 million na tao nakinig ng kanya pong sermon, mga kapatid, ng kanyang misa. So, where in the world is that? Kahit Muslim, napapasunod po ni po, mga kapatid, nang siya pumunta po sa United Emirates ng Saudi Arabia.
At si Pope Francis, mga kapatid, kasama ng Vice President ng Saudi Arabia, at yung sa Dubai naman po, mga kapatid, no? At yung Crown Prince ng Abu Dhabi, pinagsama-sama niya upang salubungin siya doon mismo, no? At ito'y ginagawa po sapagkat ang sabi nga ng ating binasa kanina, Revelation, 'di ba? Naalala niyo sa ating Revelation chapter 13 verse 3, 'di ba? Sabi po doon, and nang gumaling na ang kanyang sugat, ang buong mundo ay manggigilalas sa kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, hindi nagbabago ang dyablo. Hindi nagbabago ang Antichrist, mga kapatid. Tatandaan niyo yan. Ito naman po ay isa sa mga advisor, Minister of the Islamic Affairs ng Saudi Arabia. Talagang binigyan, no? At alam niyo saan siya pumunta? Pumunta po ito doon mismo sa Vatican, mga kapatid. Para lang talagang magbigay pugay, courtesy, mga kapatid, kay Pope Francis. At alam natin, mga kaibigan na nakikinig, tama ang Biblia na pagdating ng panahon na gumaling ang kanyang sugat. Kailan gumaling ang kanyang sugat? 1929, na-restore ang kanyang power. Ang kanyang kapangyarihan, mga kapatid, ay gayon na lang. At talagang grabe po. At winelcome po ng Crown Prince, mga kapatid, ng Abu Dhabi, si Pope Francis naman. No? Hindi po yan. At ngayon, huwag niyo itong kakalimutan, ang contender po bilang presidente ng Amerika, isang debotong Katoliko. Isa po siyang Freemason. At siya rin po isang member ng Knight of Columbus. No, pasensya na po kayo. At sa lahat na nakikinig dito, hindi ako natatakot ko okay patayin nila. No? At sila po, mga kapatid, no, Catholic, forbidden. Ito po ibig sabihin, Vice President po ba ni Trump. At ngayon, contender po siya para kalabanin si Trump at iba pang mga contenders. Ang kanyang kapartner ay si si Harry, no? At ito pong babae, mga kapatid, ay sila po ay nagsanib-puwersa, isang debotong Katoliko at isang Protestante. Nagsanib-puwersa po yan, mga kapatid. For the first time, the first Roman Catholic candidate, mga kapatid, ever in the history of the United States of America, mga kapatid. At nagkaroon po ng, kumbaga po sa atin, ay nagkaroon ng malaking assembly doon sa Amerika, mga kapatid. At ang sabi nila, we are forbidden. No, sabi nga, ibig sabihin po, we will support our President Biden. At ako naniniwala, mga kapatid, kapag ito ang nanalo, okay, parang yun ang nararamdaman ko, ayoko magkaroon ng false hope at fake news, mga kapatid. Parang ramdam ko po, mga kapatid, kakaiba po siya. Tingnan niyo, papakita ko sa inyo, no? The Catholic, mga kapatid, nag-launching sila ng online na propagation at mga pagka-campaign para po dito sa contender po ng Amerika na maging presidente, mga kapatid. At ito pa, pumunta po siya kung saan daw po naroroon, mga kapatid, ang Pope, nandoon din po ang lalaking ito, no, si Joe Biden, mga kapatid, ang contender ng America for presidency. At sabi rito ng Knight of Columbus, yung pinaka-supreme knight sa buong mundo, on behalf of 1.28 million members. Grabe, no? Dami palang member ng Knight of Columbus. Sumasaludo, mga kapatid, dito kay Pope at kay Biden, mga kapatid. At si Pope Francis, nagkaroon po ng meeting sa Amerika. Nandoon sa kanya, nakaalalay pa rin po. No? Sa halip na si Trump, ang nakaalalay po, mga kapatid, itong Vice President na si Joe Biden na magiging contender para po sa presidency. Bakit po? Siyempre po, member siya ng Catholic Napakadebotong Katoliko yan. Ito Columbus pa. No? At nang dumating po si Pope, mga kapatid, sa Washington, magka-canonize ng isang santo, mga kapatid. Talagang sinalubong siya ng Protestantism. Kaya nga po, nawala ng Protestantism sa Amerika. Talagang matindi rin po ang layon na halos ay sambahin po siya, no, ng mga tao. No. At ito pa, talagang whenever Pope Francis goes, sa lahat ng trip niya, nakaalalay sa kanya ang Vice President na si Joe Biden, mga kapatid. At ang highest ranking at ngayon number 1
Number 1 po si Biden sa lahat ng mga kategory na sumali po sa presidency. Nagtatop 1 po siya, mga kapatid, sa lahat po ng mga poll na ginagawa po ng iba't ibang samahan sa Amerika. Number 1 po siya. At siya po humingi ng basbas, mga kapatid, kay Pope Francis. At pumunta pa po siya ng Vatican para po sabihin na, sige, let's go for a fight against cancer. Pero that is a private one-on-one, mga kapatid. At doon ay ang isa sa mga insider, mga kapatid, hindi to theory, ay lumuhod at humalik, mga kapatid, ang Vice President Biden na ito kay Pope Francis. Sa Vatican ito, hindi sa Amerika pumunta. Sa Vatican po. So, Pope Francis, ginawa niya, in-invite niya ang mga Palestinian leader at ang leader po ng Israel. Saan ka makakakita? Sa buong history ng mundo, sorry po, hindi pa po nangyari na pinagsama ang magkaaway na mortal sa isang meeting. Ang Palestinian at ang Israel. Pero nung pumunta po itong si Pope Francis sa Saudi Arabia, naalala niyo yung aking sinabi kanina, pumunta ng Abu Dhabi, pumunta ng Doha, pumunta ng Dubai, ang ginawa, pumunta ng Jordan. Ito si Pope Francis, nagtapos po ang kanyang meeting sa Israel. Pinapunta naman po niya ang leader ng Palestinian at pinagbati sila. Nagkaroon sila ng peace talk, mga kapatid. Saan ka makakakita ng isang powerful na sinasabi nating papacy? Diba? Sabi natin kanina sa sinabi natin na Biblia, diba? At pag gumaling ang kanyang sugat, ang buong mundo'y manggigilalas sa kanyang kapangyarihan. Tama po, mga kapatid. Hindi tayo nagkakamali. At tama po ang sinabi ni Ellen White. Pag dumating po ang pagkakataon, ang kanyang kapangyarihan ay makikiisa ang mga apostate Protestantism, mga kapatid, spiritualism, Romanism, under the banner of Satan, mga kapatid. Yun ang talagang mangyayari. Si Pope Francis, nagkaroon po siya ng prayer meeting. Sino po ang mga audience niya sa prayer meeting? Muslim at Hudyo, kasama ng ibang mga resident doon. Where in the world is that? What kind of power ang isang pope na ganan? Sabi ng Biblia, pag gumaling ang kanyang sugat, sapagkat ang kapangyarihan niya, galing kaninong kanyang kapangyarihan, mga kapatid? Sa dragon. At sino ang dragon? Revelation 12:9. The dragon is Satan. Ang dragon daw po'y matandang ahas, ang diablo, ang satanas. Binigyan sa kanya ang power, mga kapatid. Kaya lahat nagmamesmerize, mga kapatid, sa kanyang kapangyarihan. Ito pa po, mga kapatid. Diba, naalala niyo, sinabi ko sa inyo, mayroon po ecumenical movement sa buong mundo. Adventist lang ang hindi kasama. Na-emit niya na po ang iba't ibang relihiyon, mga kapatid. At sila'y nagpirmahan ng kanilang joint declaration, mga kapatid, during their 50th anniversary. At si Pope po, mga kapatid, ang guest of honor. Iba't ibang relihiyon, except Adventist Church, mga kapatid. Saan ka makakakita ng ganung power? Na lahat ng relihiyon ay napapasunod mo sa kanyang kapangyarihan. Only the power of papacy, mga kapatid. So, pasensya na po. Talaga lang ganito ako magsalita, Pero ako po'y hindi na ako bago to para sa akin sapagkat malalim ang ating pag-aaral tungkol po sa mga prophecy. At isa pa po, mga kapatid, itong si Sheikh Ahmed, ito po isang Grand Imam. Pag sinabing Grand Imam, siya po ang pinakamataas na imam. Kumbaga sa atin po, siya si Elder Ted Wilson. Sa buong mundo, mga kapatid, siya ang pinakamataas. Ano pong ginawa niya? Pumunta po siya, in private audience, one-on-one only. Saan? Sa Vatican. Where in the world is that, mga kapatid? At alam natin, mas malalim pa pong pag-aaral. Ako meron po kasi akong librong isinulat tungkol po sa Islamic religion. Hindi magkahiwalay. Iisa po sila, mga kapatid, At sa susunod, baka pwede kong ituro yun, pero mahaba po talaga. Ang Catholic Church at ang Muslim po ay magkaisa po sila, mga kapatid. Kaya nga po ang unang anak ni Muhammad na babae ay si Fatima, ginawa po ng Catholic Church, ginawa pong santo.
Diba? Yung Saint Fatima, yun po ay anak ni Muhammad sa isang madring lumabas sa kumbento. Ang unang asawa po ni Muhammad. Baka hindi alam niya ng mga Catholic at hindi rin alam ng mga Muslim. Mga kapatid, ang asawa niyang una ay si Khadija. No? Mantakin ninyo, no? Ang pinaka-grand imam sa buong mundo, pumunta pa ng Vatican in private audience with the Pope. At yung nagkaroon po ng meeting, ang Councils of Churches, World Council of Churches, mga kapatid, ginanap po doon sa Geneva, no, Switzerland. Ang Pope Francis po ang kanilang guest of honor. Anong klaseng kapangyarihan po, mga kapatid, meron? Hindi nagbabago po ang beast na binigyan ng power po ni Satanas. Kaya ito po ang aking ano sa atin, no? True spirituality and prayer go together. There is no real spiritual life without vigorous prayer. After the need for repentance, perhaps one of the greatest and most urgent needs, mga kapatid, is the revival of our prayer life. The good news is that even in our prayers, we are not left without the help of the Holy Spirit. At alam natin, mga kapatid, malapit na talaga. Malapit na ang pagsasara ng pintuan ng awa. Malapit na ang National Sunday Law. May nagtanong sa akin, nasa stage na tayo, mga kapatid. We're almost at the stage 2, mga kapatid. At stage 1, 2, and 3 na aking pinadala sa inyo, tayo po ay nasa stage 2 na. And we are almost at the stage 3, mga kapatid. Tatandaan natin, wala tayong kapangyarihan na pigilin ang prophecy. Wala rin tayong kapangyarihan na ibaliwala ang propesya ng Biblia at ng spirit of prophecy. Sapagkat alam natin, mga kapatid, alam natin na si Jesus ay talagang malapit nang dumating. At kailangan natin ng Holy Spirit. Without the Holy Spirit, we are nothing. Prayer draws us closer to God. It lifts us up into His presence. The prayer of faith enables us to live in response to the abundance of God's promises. Our lives are transformed when we claim the blessings of God from promise in His Word. So kailangan natin, mga kapatid, na walang iba tayong gagawin kundi manalangin, mag-aral ng kanyang salita, ibahagi ang kanyang mga salita, mga kapatid. At hindi na ito ang panahon ng ating pagmamataas, hindi na ito ang panahon ng dissension, paghahati-hati, hindi na ito ang panahon, mga kapatid, na tayo nag-aaway-away pa, mga pride, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon na ipakita sa atin ang puso ni Kristo ay maging puso natin, ang isip ni Kristo ay maging isipan natin, mga kapatid, at ang pag-ibig ni Kristo ay maging pag-ibig natin upang makita ang buhay ng ating Panginoon. Ito po ang sabi ni Ellen White, Jesus supplies the salvations and assurance we need as we cling to Him. Ellen White puts in this way, every believing soul is to conform his will entirely to God's will and keep in a state of repentance and contrition, exercising faith in the atoning merits of the Redeemer and advancing from the strength to strength, from glory to glory. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus ang ating tanging pag-asa. Wala tayong ibang mahahawakan. Hindi tayo susunod dahil natatakot lang ako. Hindi ako lalapit sa Panginoon dahil ako yung natatakot lang ako. Hindi ako magtatapat dahil natatakot lang ako sa impending judgment. No. Kundi tayo po ay nananagana ang biyaya ng Panginoon at sinusupply sa atin ang libreng kaligtasan sa pamamagitan lang po ng ating Panginoong Hesus. The atoning merit of the Redeemer, mga kapatid. Wala nang iba upang maating maging karanasan ang kalakasan ni Kristo at mabago tayo sa kanyang kalawalatian hanggang sa kalwalatian. At sa pagdating ni Jesucristo, handa po tayo sa kanyang pagdating. Mga minamahal kong mga kaibigan na nakikinig ngayon, at sa lahat na naaabot ng ating Facebook Live, sino ka man, mga kapatid, hindi tinitingnan ng Diyos ang iyong buhay sa nakaraan. Hindi tinitingnan ng Diyos ang iyong mga pagkakadapa sa kasalanan. Kahit ako, mga kapatid, na dapa din ako, nabuhay ako sa aking madilim na kahapon, pero purihin ng Panginoon. Binigyan niya ako ng pag-asa. Binigyan niya ako ng tagumpay sa pamamagitan ni Jesucristo. Binigyan niya ako ng
ng chance na ako po ay kanyang linisin at mapatawad, binigyan ako ng chance ng Panginoon na magbagong buhay sa pamamagitan ni Jesus. Mga kaibigan, kailangan natin si Jesus. Ang kanyang krus ng Kalbaryo ay sapat upang lahat tayo, mga kapatid na nagkasala, ay may pag-asang mapatawad. But let us believe, mga kapatid, and keep in a state of repentance and contrition and exercising our faith in atoning power and merit of our Lord Jesus Christ. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid, at nawa po sa ating paglalakbay Kristiyano, hindi masayang ang ginawa ni Jesus muna, sa nakikinig ating pa mga ako. kapatid. Hindi masayang ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, sapagkat sayang naman sa tinagal-tagal nating Adventista tapos hindi pa tayo maligtas. Sayang naman, mga kapatid. Huwag nating sayangin ang oras na ibinigay ng Panginoon sa atin. At darating, mga kapatid, ang panahong mapanganib na parang tahimik, peace, peace, ba? Payapa, payapa. And then sudden destruction, mga kapatid. Kaya lagi tayong vigilant, lagi tayong naghahanda, lagi tayong nakaapungot kay Kristo Jesus sa kanyang krus, sa Holy Spirit, mga kapatid. Sapagkat kay Kristo may pag-asa. Sa Holy Spirit, meron tayong kapangyarihan. At sa pag-ibig ng Ama, ito nawa ang umapaw sa ating mga puso't isipan upang ang lahat ng laman ng ating isip at puso ay kay Kristo Jesus lang. Kaya, mga kapatid, ang Sunday Law, malapit na malapit na. At kitang-kita natin ang lahat ng galaw ni Pope Francis. Kita natin ang galaw ng contender ng Amerika bilang siya maging presidente ng Amerika. Kung siya magiging presidente, mga kapatid, ako'y naniniwala, we are almost going home na, mga kapatid. Pag nanalo yan, naniniwala ko 100%, mga kapatid, yun ang aking basa at analysis ko, mga kapatid, sa pangyayaring ito na nangyayari sa Amerika. Ito po, mga kapatid, huwag nating katakutan, kundi magbunyi tayo sapagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Maraming salamat at pagpalain kayo ng Panginoon. At kung meron po kayong mga katanungan, mga kapatid, ilang minuto pa ba meron ako? Meron pa po tayong 20 minutes sa ating mga katanungan at ako po'y sasagot ayon sa banal na kasulatan at ayon po sa Spirit of Prophecy. Sige po.